Isang malakas na tili ng bata ang bumasag sa katahimikan ng malawak na lobby ng Sandoval Furnitures. Bago pa man ako makalingon, naramdaman ko na lang ang pagbigat ng aking binti. May maliliit na bisig na yumakap ng mahigpit sa akin, sobrang higpit, na para bang nakasalalay doon ang kanyang buhay. Napahinto ako sa pag-aayos ng mga papeles sa reception desk. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang marinig ko ang isang salitang matagal ko nang pinapangarap na marinig. Ngunit alam kong hindi para sa akin. Mama! Mama, bumalik ka na! Yumuko ako at nakita ko ang isang batang lalaki. Siguro ay nasa 5 taong gulang. Puno ng luha ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang mga labi, at nakatingin siya sa akin na parang ako lang ang nakikita niya sa buong mundo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking dibdib. Hindi ko siya kaano-ano, hindi ko siya kilala, pero ang higpit ng yakap niya ay tumagos sa puso ko. Pinupuno ang pangungulila na simula pa noong mawala ang nanay ko ay pilit ko nang itinatago. Gusto ko siyang itayo, gusto kong punasan ang mga luha niya, pero nanigas ako sa kinatatayuan ko. Lahat ng empleyado sa lobby ay nakatingin sa amin. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na pumapalibot sa aking tainga. Diyos ko, anak ba ni Althea yan? Akala ko ba dalaga siya? May tinatago pala siyang anak? Biglang bumukas ang automatic glass door ng opisina at pumasok ang isang malamig na hangin. O baka galing yon sa lalaking naglalakad palapit sa amin. Si Sir Leon Sandoval, ang aming CEO. Ang kanyang mamahaling sapatos ay lumikha ng matunog na ingay sa marmol na sahig habang papalapit siya. Ang kanyang mukha ay madilim at ang kanyang mga mata ay parang may dalang bagyo. Mateo! Ang sigaw niya, puno ng awtoridad. Agad niyang hinablot ang bata mula sa pagkakakapit sa binti ko. Halos matumba ako sa lakas ng puwersa niya. Bitawan mo ang pamangkin ko. Mariing utos ni Sir Leon, bagaman ang bata ang nakakapit sa akin at hindi ako sa kanya. Umiiyak pa rin si Mateo. Pilit na inaabot ang kamay ko habang buhat-buhat siya ng kanyang tito. Mama! Si Mama yan! Gusto ko kay Mama! Tiningnan ako ni Sir Leon mula ulo hanggang paa. Ang tingin niya ay nakakapaso, puno ng hinala at pandidiri. Ikaw! Simula niya, ang boses ay mababa pero nanginginig sa galit. Ikaw ba ang nagturo sa kanya nito? Nanlaki ang mga mata ko. Sir? Hindi po. Hindi ko po alam ang... Huwag ka nang magkaila. Putol niya agad sa akin. Ilang beses ko na itong nakita. Mga babaeng desperada na gagamitin kahit ang inosenteng bata para lang makalapit sa pamilya Sandoval. Magkano? Magkano ang plano mong hingin kapalit ng pagpapanggap na to? Parang sinampal ako ng mga salita niya. Ang init ay umakyat sa mukha ko at naramdaman ko ang pamumuo ng luha sa aking mga mata. Gusto kong magpaliwanag, gusto kong ipagtanggol ang sarili ko, pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Nakayuko na lang ako, nanginginig ang mga kamay. Wala po akong ginagawa, sir. Ang tanging naibulong ko. You're fired, malamig na sabi niya. Kunin mo ang gamit mo at umalis ka na sa building na ito ngayon din. Ayoko nang makita ang pagmumukha ng isang oportunista. Tumalikod siya. Buhat-buhat si Mateo na nagwawala na sa kanyang mga bisig. Kinuha ko ang bag ko nang nanginginig, pilit na nilalabanan ng hiya habang nakatingin ang lahat ng katrabaho ko. Pero bago pa ako makahakbang palabas, narinig ko ang isang nakakapanindig balahibong sigaw. Mama! Lumingon ako. Nakita ko si Mateo, namumutla, at bigla na lang nalaglag ang kanyang ulo sa balikat ni Leon. Tumigil ang kanyang pag-iyak. Tumigil ang kanyang paggalaw. Mateo? Ang boses ni Leon ay biglang napalitan ng takot. Mateo, gumising ka! Nabitawan ko ang bag ko. Ang galit at hiya ay biglang napalitan ng matinding takot para sa bata. Nakita kong nataranta si Leon.
Tinatapik ang pisngi ng pamangkin na ngayon ay wala ng malay at nangingisay. Nagtagpo ang mga mata namin ni Leon. Sa unang pagkakataon, nawala ang yabang sa mukha niya. Ang nakita ko na lang ay isang lalaking humihingi ng saklolo. Pero paano ako tutulong kung ako mismo ang itinaboy niya? Ang amoy ng gamot at alkohol ang unang sumalubong sa akin. Ngunit ang tunog ng pagkabasag ang nagpabilis ng tibok ng puso ko. Ayoko. Ayoko dito. Gusto ko si Mama. Agad akong pumasok sa private room ng St. Luke's. Ang nakita ko ay sapat na para manlumo ako. Si Mateo, ang pamangkin ko, ay nakatayo sa ibabaw ng kama. Namumula ang kanyang mukha sa kakaiyak at sa sahig ay nagkalat ang prutas at basag na pinggan. Mateo, huminahon ka. Pakiusap ko habang dahan-dahan akong lumalapit. Nakataas ang dalawang kamay na parang sumusuko sa isang gera. Lumayo ka! Sigaw niya. Sa isang iglap, hinablot niya ang swero na nakatusok sa kanyang maliit na kamay. Huwag! Sigaw ko. Pero huli na. Dugo. Nakita ko ang pagtulo ng dugo mula sa kamay niya papunta sa maputing kumot. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Tumakbo ako palapit at niyakap siya ng mahigpit kahit nagwawala siya. Kahit sinusuntok niya ang dibdib ko gamit ang maliliit niyang kamao. Pumasok ang mga nurse at doktor na tataranta. Tinurukan nila siya ng pampakalma. Maya-maya pa bumigay na ang katawan ni Mateo, pero kahit tulog na, humihikbi pa rin siya. Mr. Sandoval, seryosong sabi ng doktor habang inaayos ang dextrose ni Mateo. Physically, stable na siya, pero ang emotional trauma niya, delikado. Tumataas ang lagnat niya dahil sa stress. Kung magpapatuloy ang pagwawala niya, baka bumigay ang puso niya. Tumingin ako sa natutulog kong pamangkin. Siya na lang ang meron ako. Nangako ako sa kapatid ko bago siya namatay na aalagaan ko si Mateo. Pero ngayon, pakiramdam ko ay wala akong kwenta. Anong kailangan kong gawin, Doc? Sabihin niyo lang. Kahit magkano? Desperado kong tanong. Umiling ang doktor. Hindi gamot ang kailangan niya, Sir Leon. Kailangan niya ang taong hinahanap niya. Ang taong nagpaparamdam sa kanya na ligtas siya. Napuyom ang kamao ko. Ang babaeng yon. Ang receptionist na mukhang maamo pero siguradong may tinatagong baho. Alam kong modus lang ito. Alam kong pera lang ang habol niya. Pero habang tinitingnan ko si Mateo na namumutla at nanginginig pa rin sa pagtulog, alam ko na wala na akong choice. Nilunok ko ang pride ko. Kinuha ko ang susi ng kotse at ang file ng HR na naglalaman ng address ni Althea Ramos. Panap ka. Hindi bagay ang sports car ko sa lugar na ito. Makitid ang kalsada, puno ng mga lubak at amoy usok ng mga tricycle. Pinagtitinginan ako ng mga tambay sa kanto habang bumababa ako ng sasakyan. Hinigpitan ko ang hawak sa tseke na nasa bulsa ko. Ito lang naman ang katapat ng mga katulad niya. Pera. Huminto ako sa tapat ng isang lumang apartment. Bakbak na ang pintura ng gate. Huminga ako ng malalim bago kumatok. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Si Althea. Nakapambahay lang siya. Suot ang isang kupas na t-shirt. Mugto ang mga mata niya. Halatang umiyak siya. Nang makita niya ako, nanlaki ang mga mata niya at akmang isasasara ulit ang pinto. Pero mabilis kong hinarang ang kamay ko. Sandali! Utos ko. Anong ginagawa niyo dito, sir? Nanginginig ang boses niya, pero may halong tapang. Tinanggal niyo na ako, di ba? Wala na kayong karapatang sigawan ako dito sa bahay ko. Hindi ako nandito para sigawan ka, sabi ko. Pilit na pinapatigas ang boses ko para hindi mahalata ang desperasyon ko. Nasa ospital si Mateo. Natigilan siya. Nawala ang galit sa mukha niya at napalitan ng matinding pag-aalala. Anong nangyari? Ayos lang ba siya? Hindi siya kumakain. Nagwawala siya. Ikaw ang hinahanap niya. Mabilis kong sabi. Dumukot ako sa bulsa ng coat ko at inilabas ang blangkong tseke. Inabot ko ito sa kanya. Sumama ka sa akin.
Magpanggap ka na nanay niya hanggang sa gumaling siya. Isulat mo kahit magkanong presyo ang gusto mo. 1 milyon, 2 milyon, kaya kong bayaran ang oras mo, huwag mo lang pahirapan ang pamangkin ko. Tinitigan ni Althea ang tseke. Pagkatapos, tinitigan niya ako. Akala ko kukunin niya yon nang may ngiti ng tagumpay. Pero kinuha niya ang tseke at sa harap ng mukha ko, pinunit niya ito sa 2 at pinunit ulit. Nalaglag ang mga piraso ng papel sa paanan ko. Hindi lahat ng tao nabibili ng pera niyo, Mr. Sandoval, matigas niyang sabi. Diretso sa mga mata ko. Ang mga matang akala ko ay puno ng kasakiman, ngayon ay nag-aalab sa dignidad. Sasama ako dahil nag-aalala ako sa bata, hindi dahil sa pera mo. Tinalikuran niya ako para kumuha ng tsinelas, ni hindi man lang ako inalok pumasok. Naiwan akong nakatayo doon, nakatingin sa mga punit na tseke sa semento. Sa loob-loob ko, may kung anong bumagabag. Ito ang unang beses na may tumanggi sa pera ko. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, lalo akong nainis. Dahil pinatunayan niyang mali ako. Napakalaki ng mansyon ng mga Sandoval. Ang bawat sulok ay kumikinang sa linis. Puno ng mamahaling gamit, pero napakatahimik. Walang buhay, parang isang museo na bawal galawin. Nasa kwarto kami ni Mateo. Nakahiga siya, yakap-yakap ang braso ko na parang unan. Dito ako pinatulog ni Sir Leon sa tabi ng bata. Dahil nagwawala ito kapag nawawala ako sa paningin niya kahit saglit. Mama, gutom po ako. Mahina niyang bulong. Napangiti ako at hinaplos ang buhok niya. Anong gusto mong kainin, anak? Bumukas ang pinto at pumasok ang isang nakaunipormeng katulong na may dalang tray. May steak, mashed potatoes, at soup na halatang galing sa mamahaling restaurant. Sir Mateo, kumain na po kayo, sabi ng katulong nang hindi man lang tumitingin sa akin. Umiling si Mateo at sumiksik lalo sa akin. Ayoko niyan. Gusto ko yung luto ni Mama. Napatingin sa akin ang katulong ng masama. Tila sinasabing, huwag kang umastang amo dito. Huminga ako ng malalim. Ate, pwede po ba akong makihiram ng kusina? Ipagluluto ko lang siya ng lugaw. Lugaw? Tinaasan ako ng kilay ng katulong. Ang mga Sandoval, hindi kumakain ng pagkain ng may sakit. Sige na po. Ako na ang bahala magpaliwanag kay Sir Leon. Pakiusap ko. Ilang minuto ang lumipas. Ang amoy ng luya, bawang, at manok ang pumuno sa napakalawak at modernong kusina ng mansyon. Wala akong ginamit na mamahaling ingredients, simpleng bigas, manok, at kaunting pagmamahal lang. Nang ihain ko ang mainit na lugaw kay Mateo, parang nakakita ng ginto ang bata. Wow! Kumislap ang mga mata niya na kanina lang ay matamlay. Sinubuan ko siya. Bawat subo, nakikita ko ang pagbalik ng kulay sa pisngi niya. Nakita ko sa peripheral vision ko na nakatayo si Sir Leon sa may pinto. Nakahalukip-kip siya. Pinapanood kami. Kinabahan ako. Baka magalit siya na pinakain ko ng pagkain ng mahirap ang pamangkin niya. Pero hindi siya nagsalita. Nanatili lang siyang nakatayo doon, tahimik na nagmamasid, habang inuubos ni Mateo ang mangkok. Nang sumapit ang gabi, bumalik ang takot ni Mateo. Kumulog ng malakas sa labas at nagsimula na naman siyang manginig. Mama, huwag kang aalis. Natatatakot ako. Iyak niya. Humiga ako sa tabi niya at niyakap siya. Shh! Nandito lang ako. Hindi ako aalis. Nagsimula akong humuni. Ito ang kanta na laging kinakanta ni nanay sa akin nung bata pa ako tuwing natatakot ako sa dilim. Isang lumang oyayi, lullaby, na puno ng lungkot pero nakakapagpagaan ng loob. Sa ugoy ng duyan, ika'y ingatan. Dahan-dahan, bumigat ang talukap ng mga mata ni Mateo. Ang kaninang mahigpit na hawak niya sa damit ko ay lumuwag. Nakatulog siya ng mahimbing
May ngiti sa kanyang mga labi. Itinigil ko ang pagkanta at akmang tatayo na para uminom ng tubig nang mapansin kong may tao sa beranda ng kwarto. Si Sir Leon. Nakasandal siya sa railing, hawak ang isang baso ng alak. Ang ilaw mula sa buwan ay tumatama sa mukha niya. At sa unang pagkakataon, hindi galit ang nakita ko. Lungkot. Sobrang lalim na lungkot. Napansin niyang nakatingin ako, kaya lumingon siya. Nagtama ang mga mata namin. Akala ko ay sisigawan niya ako o paaalisin, pero mahina ang boses niya nang magsalita. "Anong kanta yon?" tanong niya. "Po?" Nabigla ako. "Yung kinanta mo sa kanya." Humakbang siya palapit sa glass door, pero hindi pumasok. Nanatili siya sa boundary ng liwanag at dilim. Ngayon ko lang siya nakitang natulog ng ganyan kahimbing simula noong mawala ang parents niya. Napayuko ako. Kanta po yun ng nanay ko sa akin. Wala po kaming pera pambili ng laruan noon, kaya kanta lang ang pampatahan niya sa akin. Katahimikan. Tinitigan niya ako, parang binabasa ang buong pagkatao ko. Parang hinahanap niya yung kasinungalingan, yung pagpapanggap. Pero wala siyang makita. "Leon?" sabi niya bigla. "Po?" "Leon na lang. Huwag mo na akong tawaging sir kapag tayo lang," sabi niya, sabay talikod at lakad palayo sa dilim ng hallway. At salamat sa pagpapakain sa kanya. Naiwan akong nakatayo doon, ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ibang emosyon na hindi ko maipaliwanag. Kinabukasan nagising ako dahil sa sinag ng araw na tumatama sa mukha ko. Mahimbing pa rin ang tulog ni Mateo sa tabi ko. Tatayo sana ako nang may mapansin ako sa bedside table. May isang tray ng pagkain. Hindi ito galing sa katulong. May waffles, fresh fruits, at kape. At sa ilalim ng tasa, may nakaipit na maliit na papel. Walang pirma, pero alam ko kung kanino galing dahil sa pamilyar at matikas na sulat kamay. "Kainin mo to. Kailangan mo ng lakas para sa araw na ito. Salamat sa kagabi." Napahawak ako sa dibdib ko. Bakit parang unti-unting natutunaw ang yelo sa pagitan namin? Hindi ko nakilala ang sarili kong bahay. Dati, ang mansyon na ito ay tahimik, malinis, at walang emosyon. Parang ako. Pero sa loob ng nakalipas na isang linggo, nagbago ang lahat. Ngayon, may mga laruan na sa sala. May amoy ng pritong saging sa hapon. At higit sa lahat, may tawanan. Nakatayo ako sa may sliding door papunta sa hardin. Hawak ang aking kape. Pinapanood ko silang dalawa. Si Althea na nakatali ang buhok at basa ang damit ay hinahabol si Prince, ang golden retriever ni Mateo na puno ng bula ng sabon. "Huli ka!" Tawa ni Althea habang niyayakap ang aso. "Tito Leon! Tito Leon! Tignan mo si Prince! Mabango na!" Sigaw ni Mateo sabay kaway sa akin. Dati, maiinis ako kapag may dumi o kalat sa hardin. Pero ngayon napangiti ako ng kusa. Lumabas ako at lumapit sa kanila. "Parang mas naligo pa kayo kaysa sa aso ah." Biro ko. Tumingala si Althea. May bula pa ng sabon sa ilong niya. Nang magtama ang paningin namin, tumawa siya. Isang tawa na napakaganda at napakatunay. Sa ilalim ng sikat ng araw, parang kumikinang siya. Biglang nagpagpag si Prince ng balahibo. "Ah!" Tili ni Althea habang tumatakbo palayo. Pero huli na. Pati ako, basang-basa na rin. "Naku po, sorry Sir Leon. Ay, Leon pala." Natatarantang sabi niya habang pinupunasan ang basa sa polo ko gamit ang maliit niyang tuwalya. Natigilan ako. Ang lapit ng mukha niya. Amoy vanilla siya at sunshine. Naramdaman ko ang init ng kamay niya sa dibdib ko. Huminto ang mundo ko. Nakalimutan kong CEO ako. Nakalimutan kong empleyado ko siya. Napahinto rin siya sa pagpupunas ng maramdaman niyang nakatitig ako. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. "Leon," bulong niya.
Biglang tumahol si Prince, kaya pareho kaming napalayo sa isa't isa. Namumula ang mga pisngi. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Bumaba ako sa library para magbasa, pero ang isip ko ay lumilipad pa rin sa nangyari sa hardin. Sa labas, bumubuhos ang malakas na ulan. Kumikidlat. Nakita ko si Althea na pumasok sa library, may dalang baso ng gatas. Nakasuot siya ng maluwag na pajama. Nang makita niya ako, nagulat siya. "Gising ka pa pala," sabi niya. "Ipagtitimpla sana kita ng tea. Nakita ko kasing bukas pa ang ilaw." "Hindi ako makatulog." Sagot ko, isinasara ang libro. Si Mateo? Tulog na. Napagod sa kakalaro. Lumapit siya para ilapag ang gatas sa mesa ko. Sa liwanag ng lampshade, kitang-kita ko ang pagod sa mga mata niya, pero nandoon pa rin ang lambot ng ekspresyon niya. "Althea," tawag ko. "Bakit?" "Salamat. Hindi lang para kay Mateo, kundi para sa pagbuhay ulit sa bahay na to." Ngumiti siya ng tipid. "Wala yon. Masaya ako na nakikita kayong masaya." Tumayo ako at humakbang palapit sa kanya. Ang tunog ng ulan sa bintana ay tila naging musika sa background. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi lang si Mateo ang pinapasaya niya. Gusto kong sabihin na binabago niya ako. Hinawakan ko ang kamay niya. Malamig ang palad niya, pero mainit ang epekto nito sa balat ko. "Leon," tawag niya ulit. Pero ngayon, parang may halong kaba at expectation. Hinaplos ko ang pisngi niya, inaalis ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha niya. Tinitigan ko ang mga labi niya. Parang may sariling isip ang katawan ko. Dahan-dahan akong yumuko palapit sa kanya. Pumikit siya. Naririnig ko ang mabilis na tibok ng puso niya, o baka puso ko yon. Isang pulgada na lang, isang saglit na lang, at matitikman ko na ang halik na kanina ko pa pinapangarap. Ding-dong! Ding-dong! Pareho kaming napalundag. Sunod-sunod na doorbell, walang humpay. Parang may gustong sumira ng doorbell namin. "Sino yon? Ang lakas ng ulan." Nagtatakang tanong ni Althea, at nakita ko ang takot sa mga mata niya. Bumalik ako sa pagiging alerto. "Dito ka lang." Nagmadali akong pumunta sa main door. Rinig ko na ang sigawan ng mga guard sa labas. "Ma'am, bawal po kayo pumasok." "Ma'am!" Binuksan ko ang malaking pinto. Isang babae ang nakatayo sa ulan. Basang-basa ang kanyang mamahaling damit, magulo ang buhok, pero ang mga mata niya ay nagnininga sa galit at determinasyon. Cassandra. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang babaeng sumira sa kapatid ko. Ang babaeng iniwan si Mateo noong sanggol pa ito. Ngumisi siya nang makita ako. Isang nangiti na walang dalang saya, kundi purong lason. "Leon, honey," sabi niya. Ang boses ay nangingibabaw sa lakas ng ulan. "Namiss niyo ba ako?" Biglang sumulpot si Althea sa likuran ko, nag-aalala. "Leon, sino siya?" Dumako ang tingin ni Cassandra kay Althea. Mula sa ngisi, naging matalim ang tingin niya. "Ah, kaya pala hindi mo sinasagot ang mga tawag ko." Sigaw ni Cassandra habang pilit na pumapasok. "Pinalitan mo na agad ako ng yaya?" Humarap siya sa amin, taas noo, at sumigaw ng napakalakas na siguradong rinig hanggang sa kwarto ni Mateo. "Nasaan ang anak ko? Ibalik niyo sa akin ang anak ko." Napakalamig. Iyon ang unang naramdaman ko nang pumasok ang babaeng ito sa mansyon. Hindi dahil sa hangin at ulan sa labas, kundi dahil sa tingin niya. Tinitigan niya ako na para bang isa akong basahan na nakakalat sa kanyang dadaanan. "Sino ka?" Mataray na tanong niya habang pinapasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. "Ikaw ba ang bagong katulong?" Hindi ako nakasagot agad. Ang presensya niya ay nakaka-intimidate. Maganda siya, sobrang ganda, pero may talim ang kanyang ganda. "Cassandra, tama na," maring saway ni Leon. Humarang siya sa pagitan namin. "Lasing ka ba? Anong ginagawa mo dito pagkatapos ng ilang taon?"
Tumawa ng mapakla si Cassandra. Lasing? Siguro. Pero nandito ako para kunin ang karapatan ko. Nasaan ang anak ko? Sa sandaling iyon, nakarinig kami ng maliliit na yabag sa hagdanan. Napatingin kaming lahat. Si Mateo. Nakatayo siya sa gitna ng hagdan, hawak ang teddy bear niya. Gulo-gulo pa ang buhok at halatang kagigising lang dahil sa sigawan. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra. Agad siyang tumakbo paakyat, lagpas kay Leon, lagpas sa akin. Mateo, baby, mommy is here! Akala ko ay tatakbo si Mateo papunta sa kanya. Akala ko ay yayakapin niya ang kanyang ina. Pero hindi. Nang makita ni Mateo si Cassandra, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Umatras siya. No, no, sigaw ni Mateo. Anak, si mami to. Halika dito. Pilit na hinablot ni Cassandra ang braso ng bata. Ayoko. Bitaw. Masakit. Umiyak ng malakas si Mateo at nagpupumiglas. Ang takot sa mukha niya ay hindi pangkaraniwan. Para siyang nakakita ng multo. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumakbo ako, paakyat ng hagdan. Ma'am, nasasaktan po siya, sabi ko. At pilit kong inalis ang kamay ni Cassandra sa braso ni Mateo. Agad na kumawala si Mateo at nagtago sa likod ko, nanginginig at humihigbi. Mama Althea, Mama, katahimikan. Dahan-dahang lumingon si Cassandra sa akin. Ang mukha niya ay namumula sa galit. Ang mga mata niya ay nanlilisik. Anong tinawag ka niya? Bulong niya, pero parang kulog sa lakas ng dating. Mama? Ma'am, nagpapakalma lang po. Pak! Napalingon ako sa lakas ng sampal. Namanhid ang pisngi ko. Nalalasahan ko ang dugo sa gilid ng labi ko. Althea! Sigaw ni Leon. Wag na wag mong aagawin ang anak ko, tangang to. Dinuro ako ni Cassandra. Isa ka lang, yaya. Katulong. Wala kang karapatang hawakan siya. Cassandra, enough. Hinila ni Leon si Cassandra palayo sa akin. Galit na galit si Leon. Nakikita ko ang pagtibok ng ugat sa leeg niya. Lumabas ka sa pamamahay ko bago ako tumawag ng pulis. Pulis? Tumawa ng malakas si Cassandra, isang tawang parang baliw. Sige, tumawag ka. Ako ang nanay. May karapatan ako. Ikaw? Ikaw, Leon. Ano ka ba ni Mateo? Uncle? Ha? Niyakap ko ng mahigpit si Mateo para takpan ang tenga niya. Sir Leon, dadalhin ko po muna si Mateo sa kwarto. Oo, Althea. Please. Nag-aalalang utos ni Leon, pero nakatitig pa rin siya ng masama kay Cassandra. Doon ka muna. Ilak mo ang pinto. Tumalikod ako para umalis, buhat si Mateo. Pero bago ako tuluyang makapasok sa hallway, narinig ko ang boses ni Cassandra. Bigla itong naging mahina, malambing, pero nakakakilabot. Sigurado ka bang gusto mo akong paalisin, Leon? Huminto ako. Hindi ako lumingon, pero nakikinig ako. Dahil kung paalisin mo ako, patuloy ni Cassandra, sasabihin ko sa buong mundo ang totoo. Ang totoong rason kung bakit kamukhang-kamukha mo si Mateo. Naramdaman ko ang paninigas ng katawan ni Leon kahit hindi ko siya nakikita. Anong sinasabi mo? Tanong ni Leon. Hindi mo ba naaalala? Humakbang palapit si Cassandra. Rinig ko ang tunog ng heels niya. Yung gabi bago mamatay ang kapatid mo? Yung gabing lasing na lasing ka at nagkasama tayo? Napahawak ako sa bibig ko. Sinungaling, bulong ni Leon. Mateo is not your nephew, Leon. Dahan-dahang sabi ni Cassandra. Bawat salita ay parang patalim na tumutusok sa hangin. Si Mateo ay anak mo. Nanigas ako. Parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Yakap-yakap ko ang batang tinuturing kong anak na ngayon ay sinasabing anak ng lalaking mahal ko. Sa ibang babae. Basahin mo. Inabot sa akin ni Cassandra ang isang gusot na brown envelope. Nanginginig ang kamay ko habang inaabot ito. Pakiramdam ko ay nasa ilalim ako ng tubig. Malabo ang paningin,
Mabigat ang dibdib at hirap huminga. Binuksan ko ang envelope. Isang DNA test result. Sample A, Leon Sandoval. Sample B, Mateo Sandoval. Probability of paternity, 9.9%. Napaupo ako sa sofa. Parang tinakasan ako ng lakas. Imposible. Bulong ko. Pero sa likod ng utak ko, bumabalik ang mga alaala ng gabing yon. Ang gabing lasing na lasing ako dahil sa problema sa kumpanya. Ang gabing nagising ako na masakit ang ulo at walang maalala. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, Leon. Umupo si Cassandra sa tabi ko. Hinahaplos ang braso ko. Ang boses niya ay parang asukal na may halong lason. Pero natakot ako sa kuya mo. Mahal na mahal ka niya. Ayokong sirain ang tingin niya sa'yo. Kaya tinago ko si Mateo. Kaya ako umalis. Tumingin ako sa kanya. Gusto kong maniwala na nagsisinungaling siya. Pero paano kung totoo? Paano kung ang batang tinatawag kong pamangkin ay sarili ko palang dugo? Sa gitna ng kaguluhan ng isip ko, bumukas ang pinto ng kwarto sa itaas. Bumaba si Althea. Mukhang pagod na pagod siya, pero nandoon pa rin ang pag-aalala sa mukha niya. Lumapit siya sa akin, hindi pinapansin si Cassandra. Leon, malumanay na tawag niya. Nakatulog na si Mateo, pero mataas pa rin ang lagnat niya. Kailangan natin siyang bantayan. Akmang hahawakan niya ang balikat ko nang biglang tumili si Cassandra. Ang singsing ko! Nasaan ang singsing ko? Nagulat kaming lahat. Hinalughog ni Cassandra ang bag niya na nakapatong sa center table. Nagkalat ang mga gamit, lipstick, wallet, susi. Pero wala ang singsing. Humarap siya kay Althea. Nanlilisik ang mga mata. Ikaw ang kumuha, no? Hindi po. Wala po akong kinukuha. Depensa ni Althea. Pero halatang natatakot siya. Nakita kitang lumapit sa bag ko kanina nung nagkakagulo. Sigaw ni Cassandra. Binalingan niya ako. Leon, maniniwala ka ba sa babaeng yan? Isang hamak na receptionist lang siya. Siguradong pera lang ang habol niya sa'yo. Tumingin ako kay Althea. Nakatayo siya doon. Simple, walang hiyas. Suot ang lumang damit. Ang babaeng nagpakain kay Mateo. Ang babaeng kumanta ng uyayi. Leon, maniwala ka sa akin. Pagsusumamo ni Althea, nangingilid ang luha. Wala akong ninakaw. Pero ang isip ko ay lason na. Lason ng duda. Lason ng DNA test na hawak ko. Lason ng nakaraan kung saan lahat ng babaeng minahal ko ay niloko ako. Ibigay mo sa akin ang bag mo. Malamig kong utos. Nanlaki ang mata ni Althea. Leon, ibigay mo sa akin ang bag mo. Sigaw ko. Dahan-dahan niyang inabot ang luma niyang bag. Kinuha ko ito at itinaob sa mesa. Nalaglag ang isang payong, pitaka, at ilang barya. At kasabay nito, gumulong ang isang kumikinang na bagay. Isang singsing na may malaking diamante. Tumigil ang mundo ko. Napasinghap si Althea. Hindi akin yan. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Mabilis na dinampot ni Cassandra ang singsing. Sabi ko na nga ba, magnanakaw. Tumingin ako kay Althea. Ang sakit na naramdaman ko ay higit pa saglit. Ito yung pakiramdam ng pagtataksil. Akala ko iba siya. Akala ko siya na yung pahinga ko. Yun pala, isa lang din siyang bagyo. Umalis ka, bulong ko. Leon, makinig ka naman. Umalis ka. Sigaw ko. Basag na ang boses ko. Tama si Cassandra. Pare-pareho lang kayong lahat. Ginamit mo lang si Mateo para makapasok sa buhay ko. Ginamit mo lang ang kahinaan ko para makanakaw ka. Nakita ko kung paano nadurog ang puso ni Althea sa mga mata niya. Tumulo ang luha niya, sunod-sunod, pero hindi siya humagulgol. Pinulot niya ang mga gamit niya nang nanginginig ang kamay. Walang salita. Walang paliwanag. Tumalikod siya at naglakad papunta sa pinto. Binuksan niya ito at sumalubong sa kanya ang malakas na ulan. Bago siya tuluyang lumabas,
Lumingon siya sa akin sa huling pagkakataon. Balang araw, Leon, sabi niya. Ang boses ay mahina, pero rinig na rinig sa buong sala. Balang araw, malalaman mo kung sino ang tunay na nagmamahal at kung sino ang nagpapanggap. Sana sa araw na yon, hindi pa huli ang lahat. Isinara niya ang pinto. Nawala siya sa dilim. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng marangyang sala, katabi ang babaeng ina ng anak ko. Pero pakiramdam ko, naging abo ang buong buhay ko. Lumapit si Cassandra at yumakap sa akin. Shh! Ayos lang yan, Leon. Nandito na kami. Buo na ang pamilya natin. Pero bakit ganito? Bakit parang mas nawalan ako ng pamilya nung umalis si Althea? 3 araw. 3 araw na akong nakatulala sa kisamimi ng maliit kong kwarto. Hindi ako kumakain. Hindi ako makatulog. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, naririnig ko ang sigaw ni Leon. Magnanakaw. Mas masakit pa yon kaysa sa sampal. Mas masakit kaysa sa gutom. Ang lalaking akala ko ay nakakita sa tunay na ako, ay siya ring naniwala agad sa isang kasinungalingan. Tumayo ako at sinimulang ilagay ang mga damit ko sa bag. Aalis na ako. Babalik na ako sa probinsya. Wala na akong rason para manatili sa Quezon City. Masyadong masakit ang mga alaala dito. Kring! Kring! Biglang tumunog ang cellphone ko. Unknown number. Sasagutin ko ba? Baka si Sir Leon to para ipahuli ako sa pulis? Nanginginig kong pinindot ang answer button. Hello? Ma'am Althea. Diyos ko, salamat at sumagot kayo. Si Manang Ising, ang head maid ng mga Sandoval. Humihikbi siya. Manang, bakit po? Anong nangyari? Si Sir Mateo po, ayaw tumigil sa kakaiyak. Ang taas ng lagnat, inaapoy na. Ayaw niyang magpadala sa ospital, nagwawala siya kapag nilalapitan ni Ma'am Cassandra. Ang sinisigaw niya, pangalan niyo po. Ma'am, parang awa niyo na. Baka kung ano na ang mangyari sa bata. Nabitawan ko ang damit na hawak ko. Si Mateo. Wala nang isip-isip. Bahala na kung ipakulong ako ni Leon. Bahala na kung saktan ako ni Cassandra. Kailangan ako ng anak ko. Madilim ang langit at bumubuhos ang ulan nang makarating ako sa tapat ng gate ng Sandoval Mansion. Hindi ako dumaan sa main gate. Alam kong hindi ako papapasukin ng guard. Dumaan ako sa maliit na pinto sa likod kung saan pinagbuksan ako ni Manang Ising ng patago. Dalian niyo po, ma'am. Bulong ni Manang. Nanginginig. Nasa kwarto si Sir Mateo. Si Sir Leon at Ma'am Cassandra nasa library, nagtatalo. Tumakbo ako paakyat, basang-basa ang sapatos ko. Pero pagtapat ko sa hallway malapit sa library, napahinto ako. Bukas ng bahagya ang pinto. At narinig ko ang boses ni Cassandra. Hindi ito yung boses na umiiyak. Ito yung boses na tumatawa. Dahan-dahan akong sumilip. Nakatalikod si Cassandra, may kausap sa telepono. Hawak niya ang isang baso ng wine. Wala si Leon sa loob. Oo nga. Sabi ko sa'yo. Tumawa si Cassandra. Isang tawang nakakapanindig balahibong pakinggan. Naniwala ang utu-uto. Ang daling lokohin ng Leon na yon. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Yung DNA test? Patuloy niya sa telepono. Siyempre peke. Ang daming pwedeng bayaran sa rekto. Akala niya talaga, anak niya si Mateo. Ha ha ha. Ang totoo, hindi ko nga alam kung sino ang tatay ng batang yan sa dami ng naging lalaki ko noon. Napatakip ako sa bibig ko para pigilan ang paghikbi. Diyos ko, paano niya nagagawa ito sa sarili niyang anak, sa lalaking tumanggap sa kanya? Huwag kang mag-alala. Dagdag ni Cassandra, humihit-hit ng sigarilyo. Kapag nakuha ko na ang sustento at nabayaran ko na ang utang ko sa'yo, iiwan ko na ulit ang pesteng batang yan. Sagabal lang siya sa buhay ko. Ang galit na naramdaman ko ay parang apoy na sumiklab sa dibdib ko. Gusto kong pumasok. Gusto ko siyang sabunutan. Gusto kong ipamukha sa kanya kung gaano siya kasama.
Akmang itutulak ko na ang pinto nang may mapansin ako sa anino sa kabilang dulo ng hallway. May tao. Isang lalaking nakatayo sa dilim. Ilang metro lang ang layo sa likuran ni Cassandra na nakatalikod sa pinto. Si Leon. Nakatayo siya doon. Basang-basa pa rin ang buhok mula sa ulan o pawis. Ang mukha niya ay hindi maipinta. Ang mga mata niya ay nakatuon kay Cassandra. At kung nakakamatay lang ang tingin, kanina pa bumulagta si Cassandra. Narinig niya. Narinig niya ang lahat. Nakita ko ang dahan-dahang pagyukom ng kamao ni Leon. Kitang-kita ko ang pagputi ng kanyang mga knuckles sa sobrang higpit. Nanginginig ang buong katawan niya, hindi sa takot, kundi sa matinding poot. Sa telepono, nagsalita ulit si Cassandra. O sige na, bye na. Baka dumating na si Leon, kailangan ko pang umarte na nag-aalala ako sa anak niya. Nakakapagod maging nanay na yan. Binaba niya ang telepono at humarap. At doon, nagtagpo ang paningin nila ni Leon. Ang nangisi sa labi ni Cassandra ay unti-unting nawala. Namutla siya na parang papel. Nabitawan niya ang baso ng wine. Basag. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Lumabas ako sa pinagtataguan ko. Nakita ko ni Leon at sa isang saglit, nagtama ang mga mata namin. Nakita ko ang pagsisisi, ang hiya, at ang sakit sa mga mata niya. Pero bago pa siya makapagsalita sa akin, sumugod siya kay Cassandra. Hinablot niya ang braso nito ng marahas. Sino ang ama ni Mateo? Dumadagundong na sigaw ni Leon. Magsalita ka. Leon, let me explain. Nanginginig na sabi ni Cassandra. Wala kang ipapaliwanag. Sigaw ni Leon. At sa sobrang galit, hinagis niya ang cellphone ni Cassandra sa pader. Nagkandalasog-lasog ito. Pinalayas ko ang babaeng mahal ko dahil sa'yo. Pinalayas ko ang nag-iisang taong nagmamahal ng totoo kay Mateo dahil sa kasinungalingan mo. Natigilan ako. Ang babaeng mahal ko? Ako ba ang tinutukoy niya? Layuan mo ang pamangkin ko. Bulong ni Leon. Pero ang boses niya ay parang hatol ng kamatayan. Layuan mo kami. Dahil kung hindi, ipapatay kita. Layuan mo kami. Iyon ang huling babala ko. Pero tila hindi na naririnig ni Cassandra ang matinong usapan. Ang takot sa mukha niya kanina ay napalitan ng isang baliw na determinasyon. Alam niyang tapos na ang laro niya. Alam niyang wala na siyang makukuhang pera. At ang taong walang mawawala ay ang pinakadelikadong kalaban. Ipapatay mo ako? Tumawa siya ng malakas, sabay dampot ng basag na piraso ng wine glass sa sahig. Itinutok niya ito sa akin. Subukan mo, Leon, pero sisiguraduhin kong isasama ko ang anak mo sa impyerno. Bigla siyang tumakbo, hindi palabas ng pinto, kundi papunta sa hagdanan, papunta sa kwarto ni Mateo. Huwag! Sigaw ko. Hinabol ko siya. Ang bawat hakbang ko ay puno ng takot, hindi para sa sarili ko, kundi para sa bata. Naging pabaya ako. Hinayaan kong makapasok ang demonyo sa bahay ko. Naabutan ko siya sa may landing ng hagdan. Hinablot ko ang braso niya bago pa siya makaakyat. Bitawan mo ako. Tili niya habang winawasiwas ang basag na bubog. Naramdaman ko ang hiwa sa braso ko. Mainit na dugo ang tumulo. Pero hindi ko ininda ang sakit. Mas masakit ang isipin na muntik na akong mawalan ng pamilya dahil sa katangahan ko. Pumilipit kami sa sahig. Malakas siya dahil sa adrenaline, pero mas malakas ang galit ko. Napiga ko ang pulso niya hanggang sa mabitawan niya ang bubog. Manang, tumawag ka ng pulis. Sigaw ko habang pinipin down si Cassandra sa sahig. Tumawag na ako, sir. Paparating na sila. Sagot ni Manang Ising na nanginginig sa gilid ng hallway, hawak ang cordless phone. Leon, parang awa mo na. Biglang nagbago ang anyo ni Cassandra. Mula sa pagiging agresibo, bigla siyang umiyak, nagmamakaawa. Ginawa ko lang naman to dahil baon ako sa utang. Papatayin nila ako. Tulungan mo ako. Please, tayo na lang ulit. Tinitigan ko siya.
Dati, ang mukhang ito ang akala ko ay anghel. Ngayon, wala akong ibang makita kundi isang estranghero na puno ng dumi. Wala nang tayo, Cassandra. Hinihingal kong sabi. At hinding-hindi naging tayo. Sa labas, narinig ko ang wangwang ng mga pulis. Ang asul at pulang ilaw ay sumayaw sa mga bintana ng mansyon, hudyat na tapos na ang bangungot. Nang bitbitin siya ng mga pulis palabas, nagpupumiglas pa rin siya. Sumisigaw ng mga mura at sumpa. Pero nang isara na ang pinto ng police mobile, biglang tumahimik ang buong bahay. Katahimikan. Napaupo ako sa hagdanan. Hawak ko ang dumudugo kong braso. Pagod na pagod ako. Bigla kong naalala. Althea, nakita ko siya kanina. Nasa hallway siya. Narinig niya ang lahat. Nakita niya ang kapalpakan ko. Mabilis akong tumayo at tumakbo paakyat sa kwarto ni Mateo. Ang puso ko ay kumalabog ng mas malakas kaysa noong nakikipagbuno ako kay Cassandra. Althea! Binuksan ko ang pinto ng kwarto. Madilim sa loob. Tanging ang night lamp lang ang nakabukas. Si Mateo ay mahimbing na natutulog, payapa ang mukha, at bumaba na ang lagnat. Pero wala si Althea. Ginala ko ang paningin ko sa buong kwarto. Wala siya sa banyo. Wala siya sa veranda. Napansin ko ang isang baso ng tubig at gamot sa bedside table at ang kumot ni Mateo na maayos na nakatupi sa kanya. Inalagaan niya ang pamangkin ko bago siya umalis. Kahit matapos ko siyang ipagtabuyan, inisip pa rin niya ang kapakanan ni Mateo. At ako? Ano ang ginawa ko? Sir, tawag ni Manang Ising sa pinto. Hawak ang isang payong. Nakita ko po si Althea kanina. Tumatakbo palabas ng gate habang inaaresto si Ma'am Cassandra. Umiiyak po, sir. Ang lakas pa naman ng ulan. Tumingin ako sa bintana. Ang bagyo ay humahagupit pa rin sa labas. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung hahayaan ko siyang mawala ulit. Hindi na ito tungkol kay Mateo. Hindi na ito tungkol sa pagbabayad puri. Tungkol ito sa akin. Sa kung paano ako nabubuhay ng patay ang puso bago siya dumating. Kinuha ko ang susi ng kotse sa bulsa ko kahit nanginginig ang mga kamay ko. Bantayan niyo si Mateo. Utos ko kay Manang. Saan po kayo pupunta, sir? Delikado ang daan. Hindi ako lumingon. Tumakbo ako palabas, sumuong sa malakas na ulan at sumakay sa kotse. Kahit saan, bulong ko sa sarili ko habang pinapaandar ang makina. Kahit sa dulo ng mundo, hahanapin kita. Pinaharurot ko ang sasakyan palabas ng gate, papunta sa dilim. Dala ang tanging pag-asa na hindi pa huli ang lahat para sa isang katulad kong tanga sa pag-ibig. Handa na ang lahat. Isang lumang maleta na puno ng damit. Isang one-way ticket pabalik ng probinsya. Iyon lang ang dala ko. Iyon lang naman ang meron ako bago ako napunta sa magulong mundo ni Leon Sandoval. Pero bakit ang bigat-bigat ng paanan ko? Bakit parang may kadena na humihila sa akin pabalik? Bubuksan ko na sana ang pinto ng apartment ko para umalis nang biglang may marinig akong malakas na preno ng sasakyan sa labas. Screech! Kasunod nito ay ang walang humpay na pagkatok. Hindi katok. Kalampag. Althea! Althea! Buksan mo to! Kilala ko ang boses na yon. Ang boses na ilang gabi ko nang naririnig sa panaginip ko. Ang boses na nagtaboy sa akin kanina lang. Binuksan ko ang pinto. Handa na akong sigawan siya. Handa na akong ipagtabuyan siya pabalik sa mansyon niya. Pero natigilan ako sa nakita ko. Si Leon. Basang-basa siya sa ulan. Ang buhok niya ay nakadikit sa kanyang noo. Ang mamahalin niyang puting polo ay puno ng putik at dugo. Nanlaki ang mata ko nang makita ko ang hiwa sa braso niya. Dumudugo ito at humahalo sa tubig ulan. Leon, ang braso mo. Akmang hahawakan ko siya, pero binawi ko ang kamay ko. Naalala ko ang sakit. Naalala ko ang mga salita niya. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na. Hindi. Hinihingal niyang sagot. Ang dibdib niya ay mabilis na tumataas baba.
Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapatawad. Tumalikod ako. Wala na tayong dapat pag-usapan. Sinabi mo na, magnanakaw ako, manloloko, bumalik ka na kay Cassandra at sa anak niyo. Wala akong anak kay Cassandra. Sigaw niya pero basag ang boses. Hinawakan niya ang balikat ko at hinarap ako sa kanya. Nalaman ko na ang totoo, Althea. Narinig ko lahat. Peke ang DNA test. Peke ang lahat ng sinabi niya. Pinaaresto ko na siya. Napatulala ako. Pinaaresto? Pero wala akong pakialam kay Cassandra. Patuloy niya. At nakita ko ang pamumuo ng luha sa mga mata ng isang Leon Sandoval, ang lalaking akala ko ay gawa sa bato. Ang pakialam ko ay ikaw. Sinugod kita. Pinaratangan kita. Ang tanga-tanga ko, Althea. Ang tanga-tanga ko para saktan ng nag-iisang babaeng nagpakita sa akin kung paano magmahal ulit. Umiling ako. Tumutulo na rin ang luha ko. Leon, magkaiba tayo ng mundo. Masasaktan lang tayo ulit. Wala akong pakialam sa mundo ko kung wala ka doon. At sa harap ng mga kapitbahay na nakasilip, sa gitna ng putik at ulan, ginawa ni Leon ang bagay na hindi ko inakalang gagawin ng isang CEO. Lumuhod siya. Lumuhod siya sa maruming semento. Hinawakan niya ang mga kamay ko at idinikit ito sa noo niya. Naramdaman ko ang init ng luha niya sa mga palad ko. Patawarin mo ako. Hagulgol niya. Bumalik ka na, please. Hindi dahil kailangan ka ni Mateo. Hindi dahil kailangan ko ng yaya. Tumingala siya sa akin. Ang mga mata ay puno ng pagsusumamo at pag-ibig. Kundi dahil kailangan kita. Hindi ko kayang huminga kapag wala ka, Althea. Ikaw ang tahanan ko. Ikaw ang pamilya ko. Nawala ang lahat ng sakit. Nawala ang lahat ng takot. Napaluhod din ako sa harap niya at niyakap siya ng mahigpit. Naramdaman ko ang pagyakap niya pabalik. Sobrang higpit na parang ayaw na niya akong pakawalan habang buhay. Mahal kita, Leon. Bulong ko sa tenga niya. Kahit ang sungit mo, kahit ang tanga mo minsan, mahal kita. Tumawa siya ng mahina sa gitna ng yak at hinalikan ng tuktok ng ulo ko. Tara na, bulong niya. Umuwi na tayo. Hinihintay tayo ng pamangkin natin. Pagbalik namin sa mansyon, tahimik na ang lahat. Dumiretso kami sa kwarto ni Mateo. Mahimbing pa rin ang tulog ng bata. Pero naramdaman niya siguro ang presensya namin. Gumalaw siya at iminulat ang mga mata. Mama, mahina niyang tawag. Lumapit ako at hinawakan ang pisngi niya. Nandito na ako, anak. Nandito na si Mama. Ngumiti si Mateo, isang nangiting abot hanggang langit. Kasama mo si Papa Leon? Nagkatinginan kami ni Leon. Papa Leon? Lumapit si Leon sa kabilang side ng kama at hinawakan ang maliit na kamay ni Mateo. Oo, buddy. Nandito na si Papa Leon. At hindi na tayo magkakahiwalay. Pangako yan. Sa gabing iyon, sa malawak na kama ng mansyon, natulog kaming tatlo ng magkakatabi. Si Mateo sa gitna, yakap-yakap namin ni Leon. Sa wakas, tumigil na ang ulan. Kinabukasan, nagising ako sa isang napakagandang umaga. Wala si Leon sa tabi ko. Si Mateo na lang ang natutulog. Bumangon ako at lumabas sa veranda. Nakita ko si Leon, nakatalikod, nakatingin sa pagsikat ng araw. Naramdaman niya ang paglapit ko. Humarap siya at ngumiti. Iba na ang nangiti niya ngayon. Magaan, masaya, walang bahid ng bigat. Good morning, bati niya. Good morning, sagot ko. May dinukot siya sa bulsa niya, isang maliit na kahon na pelus. Hindi ito yung singsing na ninakaw ni Cassandra. Iba ito. Mas simple, pero mas maganda. Althea Ramos. Panimula niya. Seryoso, pero nagniningning ang mga mata. Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa. Sa dami ng pinagdaanan natin, isa lang ang napatunayan ko. Ikaw ang kulang na piraso sa puso ko. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ko. Will you marry me? Maging nanay ni Mateo at maging asawa ng isang bugnuting CEO
na patay sa'yo. Napatawa ako habang tumutulo ang luha. Tumango ako ng paulit-ulit. Oo, Leon. Oo. Isinuot niya ang singsing at sa ilalim ng sikat ng araw, hinalikan niya ako. Isang halik na nangangako ng habang buhay. Hindi sa isang malaki at magarang katedral, ginanap ang kasal. Walang daan-daang bisita, walang media, walang flash ng mga kamera. Sa halip, sa hardin lang ng Sandoval Mansion nagpalitan ng pangako, sina Leon at Althea. Ang damuhan ay puno ng puting rosas. Ang hangin ay amoy sampagwita. Ang tanging musika ay ang tunog ng violin at ang huni ng mga ibon na tila nakikiisa sa pagdiriwang. Nakatayo si Leon sa altar. Wala na ang kunot sa noo na dati ay trademark niya. Wala na ang striktong CEO aura. Ang nakatayo doon ay isang lalaking simple, nakangiti. At, kung titingnang mabuti, ay nangingilid ang luha. Bumukas ang pinto ng mansyon. Lumabas si Althea. Simple lang ang suot niyang puting bestida, walang borloloy, walang mabibigat na palamuti. Pero sa paningin ni Leon, siya ang pinakamagandang babae sa mundo. Naglakad siya palapit, hindi sa red carpet, kundi sa mga talulot ng bulaklak na isinabog ng isang napakasiglang ring bearer. Daan! Daan kayo! Paparating na si Mama! Sigaw ni Mateo, suot ang kanyang maliit na barong Tagalog. Habang tumatakbo-takbo pa ikot sa mga bisita, nagtawanan ng lahat. Si Manang Ising ay panay ang punas ng luha sa gilid. Ang mga empleyado ng Sandoval Furnitures na dating naging saksi sa pagpapalayas kay Althea, ngayon ay saksi sa kanyang pagbabalik bilang reyna ng tahanan. Nang makarating si Althea sa harap ni Leon, hinawakan ng lalaki ang kanyang mga kamay. Malamig at nanginginig ang kamay ni Althea, pero mainit at panatag ang kay Leon. Althea, simula ni Leon sa kanyang vow, ang boses niya ay basag. Dati, akala ko ang pamilya ay nasusukat sa dugo. Akala ko ang tagumpay ay nasusukat sa yaman. Pero noong dumating kayo ni Mateo sa buhay ko, tinuruan niyo akong maging tao. Tumingin siya kay Mateo na nakayakap sa binti ni Althea at ibinalik ang tingin sa bride niya. Salamat sa pagpulot sa mga piraso ng puso ko. Nangangako ako na sa bawat araw na darating, ako naman ang bubuo sa'yo. Ikaw, ako, at si Mateo. Tayo ang pamilya. Walang natuyong mata sa hardin ng araw na yon. Kahit ang pari ay napangiti habang idinedeklara silang mag-asawa. Lumipas ang ilang buwan. Tahimik na ang buhay sa mansyon. Ang balita tungkol kay Cassandra ay dumaan lang na parang hangin. Nahatulan siya ng kulong dahil sa panloloko at child abuse. Nakuha ni Leon ang full custody kay Mateo. Pero hindi na yon pinag-uusapan sa hapagkainan. Ang nakaraan ay tapos na. Isang gabi, habang nagdi-dinner sila sa veranda, napansin ni Leon na hindi ginagalaw ni Althea ang paborito niyang kare-kare. Hon, ayos ka lang? Tanong ni Leon agad na ibinaba ang kutsara. Masama ba ang pakiramdam mo? Gusto mo bang tumawag ako ng doktor? Namumutla si Althea. Napahawak siya sa tiyan niya. Medyo nahihilo lang ako, Leon. Nataranta agad si Leon. Tatayo na sana siya para buhatin si Althea nang pigilan siya nito. Leon, wait, may sasabihin ako. Kinabahan si Leon. Bumalik ang takot sa mga mata niya. Ano yon? May sakit ka ba? Sabihin mo, ipapalipad kita sa ibang bansa, gagawin ko lahat. Ngumiti si Althea. Inabot niya ang isang maliit na kahon na nakatago sa bulsa ng damit niya at ipinatong sa mesa. Naguluhan si Leon. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, may isang pregnancy test kit. 2 red lines. Positive. Natigilan si Leon. Tumingin siya sa test kit, tapos kay Althea, tapos sa test kit ulit. Bumuka ang bibig niya, pero walang lumabas na salita. Magiging kuya na si Mateo. Bulong ni Althea, nangingilid ang luha sa tuwa. Kuya? Singit ni Mateo na puno ng kanin ang muka. Magkakaroon ako ng kalaro?
Biglang tumayo si Leon at sumigaw sa tuwa. Yes! Yes! Binuhat niya si Althea at inikot-ikot, maingat pero puno ng ligaya. Pagkatapos, binuhat niya rin si Mateo. Nagyakapan silang tatlo sa ilalim ng mga bituin. Salamat! Bulong ni Leon sa buhok ni Althea habang umiiyak sa saya. Salamat sa isa na namang regalo. Tumingin si Althea sa langit. Alam niyang nakangiti ang nanay niya mula sa itaas. Dati, siya ay isang empleyado lang na walang matawag na pamilya. Si Leon ay isang CEO na mayaman, pero dukha sa pagmamahal. At si Mateo ay isang batang ulila na naghahanap ng kalinga. Silang tatlo ay mga basag na piraso ng salamin, matatalim, hiwa-hiwalay, at masakit hawakan. Pero pinagtagpo sila ng tadhana. At sa pagdidikit-dikit ng mga pirasong yon, nakabuo sila ng isang bagay na mas matibay pa sa kahit anong bagay sa mundo. Isang pamilya. At sa wakas, buo na ang mga piraso ng kanilang puso. At dito nagtatapos ang ating kwento ng pag-ibig, pagpapatawad at paghilom ni Leon at Althea. Sa inyong lahat na sumubaybay mula sa unang kabanata hanggang sa huli, isang taos-pusong pasasalamat po ang nais kong ipaabot. Hindi naging madali ang pinagdaanan ng ating mga bida at alam kong marami sa inyo ang umiyak, nagalit at kinilig kasama ko habang binubuon natin ang kwentong ito. Sana ay may naiwan akong aral sa inyong mga puso. Na minsan, ang mga taong inaakala nating hindi para sa atin ay siya palang magiging dahilan ng ating muling pagbangon, na ang pamilya ay hindi lang basta magkadugo, kundi mga taong piniling manatili at magmahal sa kabila ng lahat. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Gaya ni Althea, darating din ang taong magpapahalaga sa inyo. At gaya ni Leon, matututo rin tayong magbaba ng pride para sa tunay na pag-ibig. Kung naibigan niyo po ang kwentong ito, please mag-iwan po kayo ng komento o mensahe. Gustong-gusto ko pong marinig ang inyong mga damdamin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Maraming salamat po at mag-ingat kayong lahat.